mahangin dito sa labas. Hello mga friends. Good Sunday morning sa inyong lahat. Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. Bago tayo mag-umpisa, please like and subscribe to my channel para napapanood nyo naman ang inyong munting vlogger sa aking vlog. Hello mga friends. Magandang araw sa inyong lahat. I-discuss ko lang yung career journey ni Anakis sa kanyang mga ginagawa ngayon. Nag-umpisa yun sa early this year. Nakita lang niya sa Facebook. Nakita niya sa Facebook yung ads ng ABBA. Kasi ang ABBA, alam natin yan. Ano yan? Legit. Long time ago. Ano na yan? Placement agency. Marami silang mga opening sa UK, sa Germany. So, sinubukan lang ni Anakis mag-apply. Mag-fill up ng application. Mag-submit ng mga requirements. Kung okay, di okay. Kung hindi okay, okay lang. Okay lang naman. So, hindi niya gusto ang Germany kasi ang Germany, mag-aaral ka pa ng 6 to 8 months ng German language. Although may allowance ka. Mahirap ang German. Mahirap daw ang German, sabi niya kasi nagbabasa din siya tsaka nag-online sa review sa internet mahirap daw ang German language. So sa UK na lang para hindi na problema ang language. So nag-submit siya ngayon, na-schedule siya for interview ng Feb 28 interview. Yun nga yung sinamahan ko siya sa may Ortigas. Nung nag-antay ako ng 4 na oras doon. Kapi-kapi ng 4 na oras. Salit-salitan ako dyan. 7-Eleven, sa Jollibee, sa Uncle John. May Uncle John doon parang 7-Eleven. So, ayun, nagpunta kami ng office. At ang nag-interview daw ay isa sa mga NHS Trust. Yung mga tiga London na yun. Employer na, staff ng employer. Before that, may mga online interview din siya sa ABBA. Tinatanong kung anong mga ginagawa niya, kung saan siya assign. Preliminary sa staff ng ABBA placement. Sabi niya ang babait daw ng mga staff ng ABBA. Very accommodating. Tinutulungan siya sa lahat kung anong mga dapat pa niyang isubmit at kung anong mga dapat niyang gawin. So yun, Feb 28 nag-interview. So sa interview, pinaayos na sa kanya lahat ng mga papers. Kuha siya ng exam, English test. Lahat na ng mga test na dapat mong kunin bago ka umalis papunta doon. So, noong April 15, nag-exam siya ng occupational English test. Ito sa based in Australia itong occupational English test. At ang bayad doon is Australian dollar 587, equivalent sa 21,961.10 centavos. Sa Makati yun. Pero bago siya sumabak sa test, bago ang April 15, nag-enroll siya sa review, online review. Ang online review on your own time. Basta umupo ka, pag free ka, mag-click ka lang, punta ka sa site ng review center.
At doon maganda ang review. Nagustuhan ko nga yung ano doon, isang instructor kasi ang galing niya mag-explain. Pati ako nakiki-review na rin. 1 month yun. Sa awa ng Diyos, pumasa siya. So yun, step 1 done. Occupational English test. Pareho lang yan, occupational English test. TOEFL, hindi na TOEFL ngayon, yung IELTS. So, depende sa dalawang yun ang kukunin mo. Pero mas ano daw yung occupational English test. So, 1 down. Next, yung computer-based test. Ito na yung nursing computer-based test. Nagpa-schedule siya ng July 4. Sa Makati din to. Always sa Salcedo eh. Hindi na ako sumasama kasi alam na niya yun. Nagwi-waste naman siya kung pumupunta siya doon. Kaya alam na niyang puntahan, malapit lang. Hindi na ako sumama. Ang bayad nitong computer-based test, 83 pounds. Equivalent to 5,898.64 pesos. Dito sa computer-based test, may libro na lang siya, nag-review na lang siya on her own. Pag day off siya, nagre-review sa bahay, based sa libro. May libro naman siyang binabasa. So, from 8 a.m. to 12 noon ang exam. By the time na matapos siya ng exam, sinasabi na ng computer na pumasa ka. Kaya pagkatapos siya, alam na niya talaga na pasado siya. At salamat sa Diyos, pasado ulit siya. So, 2 down na. Ngayon, nagpa-medical na siya, TB test. Kailangan pala ang TB test sa UK. At saka International Organization for Migration. Nagbayad ulit siya ng 3,600 pesos. Yun. Tapos, submitted na lahat. Antayin na lang niya kung ipaprocess na ng agency, ng ABA. So, bago siya naka-exam, nag-register na siya. Kumuha muna siya ng registration sa nursing and midwifery. Yun ang sa UK hindi midwifery. Nursing and midwifery, ano ba yung NMC? Nursing, midwifery, basta yun na yun. Ang bayad dito, 140 pounds. Take note puro pounds. Bago siya nag-book ng computer-based test, nag-register na siya kasi kailangan yun. Ilalabas muna yung registration bago ka mag-exam. At magbabayad, 140 pounds. So yun, after registration sa NMC at yung CBT submission na docs na pumasa ka na at lahat-lahat, ipaprocess na yung mga papers mo, bayad ka uli. 153 pounds. So, napakahirap talaga sa mga nurses dyan. Mag-ready lang kayo ng pera nyo kasi pera talaga lalakad. Pero may mga reimbursable naman dito. I-reimburse naman na pag dumating ka na sa UK, i-reimburse naman ng employer. Parang yung bayad sa CBT. Yun. Tsaka yung registration sa nursing and midwifery nila na 140 pounds. Yun, mga i-reimburse. Pero bahala na ang reimbursement kung paano. So, sa ngayon, yung pinoprocess na, inaayos na yung kanyang mga papeles.
Baka hindi na siya abutin dito ng Pasko. God willing. Inshallah. Hindi na siya abutin dito ng Christmas. So far, yun ang career journey ni Anakis. Yan lang ang ano muna ngayon. So, antayin natin ang mga susunod pang mangyayari kung anong ipapagawa ng agency. Ano naman ang agency daw? Mga accommodating, mga helpful, very courteous ang mga staff doon. Yun ang sinasabi niya. Kasi hindi man ako pumapasok doon eh. Nandun lang ako sa babae, sa kapihan-kapihan dyan sa across the road ng agency. So yun na. Bye-bye. Yan. Kung madilim. Ganyan ba? Ganyan na lang. So, tuloy natin yung career path. Yung career path ni Anakis. Nung August 4, nag-fill up siya ng form for visa sa Global Visa Global dyan sa may Magallanes. So, nagpunta siya doon, nag-fill up lang siya. At ang ni-request ng employer is priority visa. Almost 20,000 ang priority visa. Pag yung visa niya ay 1 week lang, parang 6 to 7 working days. Nakuha na niya agad. August 4 yon. Noong August 7, online na pala ngayon ang pre-departure orientation, PDOS. Online na siya. 8 to 12 a.m. Basta 4 na oras. Meron sa morning, meron sa afternoon. Ang kinuha niya ay morning para matapos na ng 12. Noong August 14, supposed to be, aalis na siya kasi meron siyang ticket pero hindi dumating ang visa. LBC kasi ang magdi-deliver, nagbayad na siya doon. I-deliver dito ang visa pero hindi dumating. So, na-reschedule ang kanyang pag-alis. Nirebook ng, hindi ko alam kung yung agency ang nagre-rebook o yung employer. Basta na-rebook ang ticket niya na instead of going August 14, hindi siya natuloy. Dalawa sila. Pero yung mga nakarating yung visa ng araw na yun at saka ticket, natuloy sila. So, na-rebook siya ng August 18. Ang wish niya kasi mag-birthday muna dito. Nag-birthday naman muna siya, August 16. 18 siya, umalis. So, yun na yung kanyang career path. At hinatid ko siya sa airport. Ang bilis lang ng kanyang processing. Mas mabilis pa raw kung ready na yung mga papers mo, like meron ka ng English test, IELTS, o kaya ano ba yung Australian na tinake niya? OET, Occupational English Test. At saka meron ka ng computer-based test. Bago ka mag-apply, mas mabilis. Baka within 2 to 3 months, aalis ka na. Kaso nung nag-apply siya, wala pa siya, hindi pa siya complete ng papers. Nag-book pa siya ng English test, nag-book pa siya ng computer-based test. Kaya inabot ng from February 28 yung interview niya
6 months. 6 months din ang inabot niya. Okay pa rin. Mabilis pa rin siya. Basta kompleto na ang papers niya. Meron din siyang application sa US. Kaso, ngayon sa US. Tinawagan siya na it will take time. Maybe 2 to 3 years. So, okay lang naman kasi magtrabaho ka muna sa UK. Sabi ko naman. Hanggang inaantay niya. Kung magustuhan niya doon, di doon na. Pero sabi niya, hindi, magtatrabaho lang ako sa UK. Pero hindi yun ang final destination ko. Alam niyo mga bata, sila na nagde-decide ng sarili niya is ng kanilang sarili. Bahala na sila, matatanda naman na sila. Matatanda na rin naman ang mga parents. Ganun na talaga. Kung anong gusto nila, yun na. Merong mga i-reimburse sa kanya doon, parang yung 88 pounds, saka 144 pounds na mga binayaran niya, parang i-reimburse sa kanya doon. Pero, meron siyang babayaran na 83 pounds, saka 140 pounds i-reimburse. Yun na sabi. Sa contract, merong deduction na 44 pounds per month for 36 months. Ayan na siguro yung mga gastos na nagagamit ng employer. Kasi wala naman siyang yung binayaran lang niya yung OET, 22,000. Yung computer-based test, mga 5,000 something. Itong exam niya ng immunization, yung immunization, ano ba yung immunization na yun? TB test at International Overseas Migration 36. Nung nagpunta kami sa agency ba yun? Nag-report siya sa ABA dito sa Pioneer Street sa Mandaluyong. Ine-reimburse sa kanya. Binigyan siya ng cheque. Kaya magastos din ang nag-a-apply. Yung mga dyan, mag-ipon muna bago magastos talaga. Yung mga bayad-bayad sa mga exam, mga pamasahe mo, gasolina niya, pangkain pa niya. O, pag nagpupunta sa mga agency, sa bagay, yung kotse niya, maano naman sa gasolina, hindi masyadong malakas sa gasolina. Pero, gagastos ka rin talaga. At yan naman ang buhay ng mga overseas. Overseas. Kaya sabi ko noon sa kanya, mag-Saudi muna siya at mag-ipon. Buti hindi na siya natuloy ng Saudi Arabia. Diretso na siya sa UK. At salamat naman sa Diyos. At nabigay naman yung kanyang hiling. Na doon na siya. Continue tayo sa pag-praise sa Lord. Ng pasasalamat. Sa mga binibigay niyang blessing. So, yun na lang mga friends. Yun ang istorya ng Anakis. Bye-bye!